Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Sa mga kaibigan po natin. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking mga nagagandahang speaker and also co-host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Doc Eugene Mendoza. Good morning po sa inyo po. Good morning. Yan, good morning. Good morning sa inyong lahat at syempre binabati ko na ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello. hello po kayong lahat dyan at syempre maraming salamat at alam ko may bagyo. May bagyo na naman pero ingat. Simeon? Hindi, may bago na. May bago. Oo, meron na naman. Syempre, dalangin lang natin na wag namang masyadong marami pang ano tawag doon? Masalanta. At tama na yung nakaraan.
Anyway, maraming salamat whatever. Maraming salamat sa mga viewers natin at na patuloy na nag-aano ng kanilang mga Areas. areas. Yes, Oo. yes. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating papremyo mga kapatid, no? Kaya mag-hashtag na po kayo ng inyo pong mga areas at para manalo po kayo ng tumataginting na 1,000 pesos sa inyo pong transportation allowance. Yun. Okay. Yan. Kaya hashtag na, tawagin nyo na yung mga ka-area po ninyo at para at least, meron din po silang matutunan. Hindi lang po sila mag-join sa ating papromo, kundi meron po silang matutunan ngayong araw po na ito. Yan po ang pinaka-goal po natin dyan. At para manalo, kung ano ang total nung Tuesday, ngayon at Friday, Biyernes, yan. ay ibibigay ulit sa Sunday ang Yun. inyong premyo. Talaga naman. Sino ba ang unang nanalo? Ang unang nanalo last time ay ang South Border. South Oo. Ang United South Border Family. Congratulations po ulit ha. Congratulations po sa inyo, South Border Na Family. may lamang na. Meron silang tumataginting na 76. Oo. Yan, 76 participants nung ano na yon. Yung buong week na yon, Ma'am Doc Eugene. Buong week na yon. 76. Tapos yung pumapangalawa yung Makati Central na 74. Akala mo dalawa lang po mga kapatid. Kaya, At siguro magbubunyi ayo ang naman. mga taga Southeast. Oo. Oo. Parang marami na ako nakikita mga Southeast dito. Oo. Ayaw magpala, ayaw. Ayan na. Oo. Si Ma'am Josephine Jopenes. Ayan, Oo. Nakambira. Andyan na sila. Southeast. Tinatawag na yata talaga ni Sir Romir talaga yung mga... Palabasin lang yung mga Oo. Japanese, di ba? Oo. Kaya comment lang po kayo dyan. Comment lang po kayo dyan sa ating ano. Pero hindi magpapatalo ang Makati Central. Yan, oo. Hindi rin papatalo yung Central South. Si Sir Siyempre. Rani nandyan na. Si Ma'am Grace Fusin, mista. Makakalain mo. Nagsisilabasan na sila, yung mga Fusin sisters. Yung Fusin pa lang, ilan na yun, ma'am? Oo. Ang dami na nun. Si Ma'am Lydia, si Grace, si Princess. Sino pa yung isa? Si Kulot. Saka yung isa, si Puti. Akalain mo, ilan na yun? 5 o 6? Yung tatay pa. Oo. At syempre, batiin din natin ngayon yung Hairmate Salon. Ay, opo. Hello po, Yung Hairmate ating Salon. mga sponsors. Oo. Yan, oo. Kaya, and also, yung mga patuloy na nagbibigay at nagiging part ng transportation expenses po na ito. Maraming salamat po. maraming Alright. salamat. At may mga nagbibigay at nagiging blessing po para po sa transportation na papromo po natin na ito kasi alam nila na napupunta sa sa mga kapatiran po natin. Kaya they want to be a blessing as well sa mga ibang areas. Alam mo, masyadong na-encourage ang South Border, United South Border, nung ating binigay yung prize. Yes, tama ma'am. Talagang lahat sila ay masaya. At shout out pala daw sa mga taga Northeast family, sabi ni Ma'am Mayet Regaspi. Ayan. Ayan, shout out daw. By the way, birthday yata ni Bethel ngayon, ma'am. Tama, oo. Happy birthday, Bethel, ha? Happy birthday. Kahit ako lang kanina eh. Sino ba si Bethel? Ayan, happy birthday. Sana ay maalala kami ni mami mo. Sino ba leader nitong Northeast na to? Ayun, hindi ko na alam, ma'am. Si Sir Tony po, ma'am. Sir Tony. Okay. Si Sir Tony. Host ng ng Team Prep. At bakit? Iisa lang ba ang Regaspi family? Napakadami rin yan. Ayan sinasabi ko. Yari na naman kayo. Oo. Kaya... Okay lang si Tonyo dahil nagwo-work. Yung Danggay. Yung Nagwo-work din daw si Danggay. Okay. Work at home. Work at home. Okay. Oo. Si Nanay Lita. Opo, oo. Matindi rin po Yung yan. mga ni Beng.
Yung magulang ni Beng. Pati nga yung Beng, hindi, wala man lang Western Yun. Union Yan ang dito. sinasabi ko. Ano ba naman yan? Oo. Siguro, ma'am, yung mga hindi nagpa-participate, kunan natin ng tigwa 100. Oo. Pwede ba yon? Pwede siguro. Kasi Yung mga wala man lang representative wala sa man area. lang ka-effort Oo. na Sila na lang ang magbibigay ng Oo. tigwa 100 para sa transpo Oo naman. nga. Oo. Hindi, any amount. Any amount, Huwag na oo. tayo ng price. Baka Kasi- lalong hindi Hindi yung subaybay. Yung wala man lang kahit ni isa. Imposible ka. Grabe naman kasi yun, ma'am. Pag ni isa, wala eh. si Haler nandito. Oo, si Ma'am Sai. Oo. Oo, may isa niyan kahit papaano dapat. Kahit isa lang. Say, maglagay ka ng area mo. Oo. Bilang- Uy, si Sir Tito Hermida nanonood na po sa atin ngayon. Sir Tito Hermida. So, may representative na ang Hindi, may representative na ang Southside. Oo. Nako. Ay, nandiyan ba? Nandito rin yung leader namin. Si Jericho pala, anak pala. Southeast. Wala, Southeast. Sino? Si Sir Tito. Wala pa. Hindi pa nagtatag. Hindi. Sir Tito, paminsan-minsan ka nga lang. Maglagay ka naman dyan, Southeast. Sino ba sabi area leader niyan? Ayun, yun pala sabi area leader. Salamat pala dun sa Hopia. Ay, oo. Ayan. At, ano pa? Akalain mo, hindi pa tayo gano'ng We have 56 million na po, mga kapatid. Wala pa ang Josephine Negado. Wala pa yan. Oo. Gemma Krampatanta. Si Ma'am Nitz Lagwa, nanonood na po. Hello nandito po. na yung anak. Sino? Hindi ma'am, sa Central South ang nilagay niya, si Ma'am Nitz Lagwa. Nagbago na yan. Si Sofia Paniergo, ayan, ang Southeast. Parang ang dami ngayon Southeast, Parang ang dami silabasan niya ng Southeast. Kumikilos na si Lumir. Yes, Oo. yes. Si Lumir Yan. naman ang nagdadala niyang Southeast eh. Yari na. Kaya pala, ang niya, pag yan ang pinagbilang mo, palalo sila palagi. Panalo sila lagi Oo. Yan, oo. Hello po sa inyo pong lahat. At Sige. maraming salamat. Again, participate po sa ating promo. Kaya sana lahat po ng mga area ay may kanya-kanyang representative. Sana yung wala naman na kung sanang mababanggit na hindi nag-participate. Yun. Nakakalungkot po yun. Sayang kasi kalahin mo may isang area na hindi nanonood sa atin, no? Di ba? Di ba, Hindi ma'am? na, marami na. Oo. Nandyan yung East family. Yes, Wala opo. akong nakikitang East dito, pati yung leader. Yan, oo. Ah, West Bank? Western Oo Union. nga, no? Parang wala pang representative Hindi, ang... baka gusto nila sila ang mag-donate. Oo, yun nga yung sasabi ko Okay lang. Oo. Palagay ko maraming nagbibigay doon sa kanila kaya hindi nila Oo. kailangan. Oo. Sa Basta West ako, sabi ko, isang representative lang. Ewan ko, yung karang yan. Di ba? Ewan. Yun lang, sabi, pinagsasabihan daw yung mga anak. Wala akong nababasa dito ng mga anak ng karang yan. Kung hindi naman nyo kailangan para sa transpo, sila Kaya, na lang sila na lang mamigay. magbigay. Yun yung sasabi ko, mami. Pag wala, ibig sabihin. Ang dami nga dong stars at saka laurel eh. Yun lang. Oo. Kaya, West Bank. Calling out West Bank daw. Anyway. So, sige po mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayong mapag-usap. By the way, Doc Eugene, bati ka muna sa mga live viewers natin. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At ako po ay nagagalak sa wakas. Nanganak na si Ma'am Marial. Congratulations po. Yan, Sa aming- congratulations. Sa aming leader sa Southeast Family, ganap na siyang tatay. Yun! At Ayan. nag-umpisa na po siyang nyayo. Ayan na ang mga walang tulugang moments. Ayan. Kaya, Sir Maki, ayan, congratulations at kay Ma'am Marial. Anong oras, anong date ng anak? Yung ibig sabihin, Ngayon po, ma'am. 31. 31 pala. 30, bago mag-30. 30. Okay. Yun ang gusto Alright. kong kasi baka... October 30. Oo. Okay. Mas maganda na yung 30 kaysa 31. Oo nga. Kasi hindi lahat ng buwan may 31. Di ba? Ay, oo. Tama. Oo. Pero kung October, palaging meron 31 yan. Hindi, kasi pagka nag-celebrate sila ng monthsary. Oo.
Ako naman yung mga bagong nanay at Oo, tatay. Every correct. month, kinukuhanan nila ng ano. Kaya ganun ba yun? congratulations si kay welcome ano yan si Welcome, Lerma Grace. Lerma Grace. Oh, matindi yung mga pangalan. No? Paano kaya pagalitan ni Sir Maki yan? No? Hoy, Lerma, dito. Lerma, dito ha nga, huwag kang makulit dito ha. Parang, Depende siguro sa magiging nickname. oo, siguro. Para kasi parang Hindi hindi ko kaya naman kung ayaw niya ng Lerma Grace. Oh, Grace, halika. Parang hindi ko ma-picture out kung paano nila ano yun eh, no? Ang nickname nung Gege. Gege, LG, pwede. LG. Si LG. Gege. Oo. Parang hindi ko lang ma-picture out pag nangungulit na si Lerma. Lerma, ha? Halika. Ewan. Ay, nako. Sige. LG na lang siguro talaga. Hindi ko matatawag na Lerma yun. LG ko tatawagin yun. Oo. Yan. Well, anyway, so salamat sa Panginoon. Again, salamat po sa lahat po na nag-pray at naging successful po ang kanilang pag-deliver po ng baby. Kaya salamat din sa nag-pray kay Doc Eugene. Siyempre, talagang ginabayan sila ng Panginoon. Binigyan sila ng wisdom ng Diyos. Totoo po yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanalangin. Yes. May answered prayer po tayo. Pag hindi po kayo nanalangin, wala kayong answered prayer. Oo. Pero Hindi, pwede humingi pa rin, naman ng prayer ang pastor kagabi. Opo. pwede pa rin po kayong manalangin na mas makauwi na po silang kaagad. Yon, isa pa yon, tama. Pray ulit tayo mga kapatid na walang maging okay yung baby at makauwi agad sila at makita natin agad, ma-welcome natin agad, no? Ano ba ang weight? Di ko na, parang 3.3? 3.3. Ay, ang laki Yun, nun. Medyo malaki din yun, ha? Oo. Again, let's welcome pagdating po nila. Kargahin natin lahat agad. Yung baby. Saka siyempre, huwag natin kalimutan. Yes, I-congratulate natin ang pastor, ang Ay, mga opo. lolo, Ang mga lola. lolo at lola. Ay, wala na pa. Oo. Oo. Lolo Lolo na Al, ulit siya. Lolo, Pero congratulations dun sa bagong lolo at lola. Oo. Kila Sir Al at kay Ma'am Grace. Tuwan-tuwa. Doon din po sila eh. Doon din po sila, ma'am, di ba? Kaya, kasama ba sila lahat ng family, ma'am, nandun? O si Ma'am Grace lang? Sam. Alright. So, again, Sir Maki at Ma'am Mariel, congratulations po sa inyo. Okay? Ay, si Sir Tony. Ay, si Tony ba to? Ay, hindi. Si ano pala to? Si tatay pala niya. Si tatay pala niya. Kala ko si Sir Tony. Southeast yun. Kasi gulat ako Antonio Juvenes. Ano pala? Southeast yun. Yeah, sabi po ni Ma'am, uy, si Ma'am Jean Entea nanonood. Hello po, Ma'am Jean. Sabi po dito ni Ma'am Jean, job well done, Doc Eugene. Praise God. Yeah, amen. Sir Tony, mag-hashtag po kayo, hindi po kayo counted. Nag-hashtag na daw yan. Nag-hashtag Nag-hashtag na. Oo. Alam mo. Reminder lang. Yun. Hello, Ivan. Okay, sige po. At tuloy-tuloy na po Ang tayo. bagong leader ng Pasay West. Hindi pa, ma'am. Hindi pa. Hindi pa? Oo, wala pa. Kasi hindi pa. siya lang ang maano Kasi siya lang, wala pa. Oo. Nasaan ang mga... Nandiyan na daw yata. Nandito na Nag-hashtag na. Okay. Oo. Alright. Ma'am Joy Rico, hello po. Happy watching po, Ma'am Joy. Good morning po, Ayan, good Ma'am morning. Joy. Alright, sige po. At itutuloy lang po ni Doc Eugene yung kanyang discussion previously. Ayan po yung patungkol po doon sa sa breast cancer. Ayan, nandito natapos po tayo doon sa fish exam. Alright, sa fish test. Tapusin na po natin ito mga kapatid, no? Para makapunta po tayo sa susunod nating topic. Ayan. Ayan. Hindi makita. Yan. Yon. Kasi pinapaliwanag last time ni Doc Eugene kung para saan pa tong fish test na to eh. Oo. Siguro marirecap ni Doc Eugene yung kadahilanan kung bakit natin ginagamit itong fish examination or fish test po na ito. Sige po, Doc. Sige, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Sana hindi nga kayo binabagyo. Oo nga pala. Although, nakita ko sa mga, sa Facebook kung gaano kalakas ang Bagyo Leon. Super Typhoon Leon sa Batanes.
at malapit doon kina Sir Rico. Kaya kailangan Wow. pa rin po natin manalangin. Sige, ituloy na natin ang fish. Hindi po isda po ito. Fluorescence in situ hybridization test. Ginagamit po ito, sabi dito, to figure out a breast cancer's HER2 status. Kasi lahat naman tayo, meron tayong human epidermal growth factor receptor, mga babae lalo. Pero minsan sila po ay nagwawala. They should function properly. Pero meron yung overexpression minsan. So it measures the number of HER2 genes in the breast cancer cells. Pag sinabi nating overexpression, dumadami po siya. Marami talaga than normal. If a breast cancer cell has too many copies of the HER2 gene, it makes higher than normal numbers of HER2 proteins. So, sabi ko nga po, kung mas marami po yung napuproduce, these proteins acts as receptors of breast cancer cells and receive signals that stimulates the growth of the cancer. Pag sinabi nating receptor, literal, tagatanggap. So, kung dumami si HER2, mas maraming receptor na tatanggap. So, siya ay nag-i-stimulate ng pagdami o paglabas ng cancer cells sa breast. So, how can I explain it to more elemental? Pag mas marami kang HER2, mas marami kang chances na magkaroon ka ng breast cancer. Kaya, kung ikaw ay na-diagnose na may breast cancer, i-request po nila yung HER2 proteins. At kung ano man ang lalabas, pag sinabi niyang outright ay positive, hindi nyo na kailangan si fish. Nakuha niyo po? Pero kung equivocal yung inilagay sa inyo, ay kailangan niyang i-test. Kasi bakit kailangan pong malaman na mas marami kang HER2 para maging HER2 positive? Kasi meron namang scoring yan. So, hindi nyo na kailangan malaman para sa oncologist na po yan. Pagka 0 or 1, di syempre, hindi kayo negative po kayo, pero merong ang scoring. More than that, magiging positive po kayo. Ibig sabihin, pag kayo may breast cancer na HER2 positive, bibigyan po kayo ng angkop na gamot para puksain si HER2. Pagka pinuksa mo yan, patayin mo yan, hindi kakalat, hindi dadami. At kung meron ka ng cancer, it will slow down. Kasi wala na yung receptor na tumatanggap ng cancer cells para lalo pa niyang padamihin. Okay? Sana nakuha niyo po yon. Sige. Yeah. Right. How a FISH test works? Yun, sinabi, FISH stands for fluorescence in situ hybridization. The test uses special labels that attach to the HER2 genes. The special labels have chemicals added to them so they change color and glow in the dark when they attach to HER2 genes. Because the genes are glowing, a pathologist can then count the genes to see if there are more than normal. In-explain lang po dito kung paano po nila ginagawa. Meron pong machine na ilalagay po nila yung biopsy specimen dyan at sabi nga po dito, mag-glow in the dark. Kaya kung nag-glow siya in the dark, the machine can count kung ilan po yon. At sasabihin niya if it's more than normal. Yun po yung fish. Okay? Kaya mas mahal din ang bayad. Pagka nag-request po ng fish, may pricey po talaga na kung yung mga talagang hindi nila kakayanin kaya ayaw na nila. Pero they cannot understand why some doctors will request for fish. Kasi mas definite po magsasabi sa inyo na HER2 po kayo. And as far as I know, it will take up to 3 weeks before you can have the results. At sasabihin sa inyo if you are HER2 positive. Okay?
Yan. Kasi machine po yan na highly specialized machine. Hindi po lahat ng ospital ay meron po nito. Yun. Okay? Kasi ma'am, di ba may parang binabanggit kayo last time, yung kapag may positive yata dito ma'am sa fish, ito yung para mapuksa yung receptor. Yung ba yun? Yung fish kasi magsasabi definitely kung if you are HER2 positive. Kasi Mm. meron na ilalagay, pagka nagpa-lab exams kasi, isasama na nila yung HER2 genes, pero ang ilalabas, ah, 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 equivocal. So, walang definite answer. Is it positive or negative? Oh, okay. So, dito, it will confirm if you are HER2 positive. HER2 positive talaga. Oo. Ayun. Alright. Sige. Yan. Getting your fish, siguro kasi hindi ko nabasa ito. Getting your fish test results. A positive result means the cancer is HER2 positive, as I have mentioned. Oo. A negative or zero result means the cancer is HER2 negative. So you don't have the HER2 receptor. Many breast cancers considered HER2 negative have some HER2 proteins on the surface of their cells. Doctors consider these cancers. Bakit na meron nga doon, they will also consider cancer, kaya kailangan nyo pa rin. HER2 low breast cancer has 1+ score. Sabi ko nga, hindi nyo na kailangan. And immunohistochemistry test, medyo mas pricey pa ito. Or a 2+ score on an IHC test. Yung IHC is immunohistochemistry. IC test plus a negative fish test. Okay? So, in-explain lang niya yung pinag-compare nila yung HER2 at IHC at saka fish test. Okay? Oy, ito na. Dito na po tayo sa breast exam. One of our previous discussions ay naipakita na po how we do this. During a clinical breast exam, a healthcare professional looks at the breast for anything that's not typical. Pag sinabing that's not typical, it's not normal. You can, yung pag tinitignan nyo yung breast, ay hindi mo dapat makita yon. This might include changes in the skin or the nipple. Magkaiba. Kung if you are looking to both breast, magkaiba yung itsura po nila sa skin pa lang or sa nipple. Then the health professional feels the breast for lumps. Kakapain niya po kung may bukol. The health professional also feels along the collarbones, pataas po yon, around the armpits for lumps. Bakit po kailangan niyang kapain po yon? Kasi andyan po yung mga lymph nodes. Dito pataas at saka sa kilikili. At pagka kinakaparin yung lump, kasi marami namang pong benign lumps, bukol or lumps or tumor. Pwedeng cystic siya, malambot, or pwede rin pong medyo matigas, medyo rubbery, pero pagka ginalaw mo siya, ay namumove mo siya. Diyan po kagad yung pagkapapalang ng doktor, pwede na niyang sabihin na meron kang probably malignant pagka hindi na niya po ma-delineate kung gaano kalaki yung bukol at kung naigagalaw na ba niya o parang nakadikit or pag ginagalaw mo ay nagko-complain ng pain yung pasyente mismo. Lalo na sa mga inflammatory cancers. Kasi talagang maga po yung breast. At usually, ewan ko kung ano pang kasunod yan. Treatment na. And usually po, sa mga inflammatory breast cancers ay mas malaki talaga siya kaysa normal mong breast. So, i-compare na po nila yon. So, pagkapapalang ng doktor, take note, if you go to a male surgeon, pagka nagpa-breast exam kayo, dapat may kasama po kayo. Kung may asawa ka, kasama mo yung asawa mo. Kasi even the doctor will request for a companion kasi yung iba, syempre,
hindi naman nag-iisip ng masama, pero there are times na pwedeng maging malisyoso yung either the patient or the doctor. Doctor. So, kung sa babae naman, so no problem. Ganun po nila in-examine at sasabihin po sa inyo. Or, not, if the doctor doing the breast exam may have reservations na meron na siya sa isip niya, this might be malignant. Okay? Kasi doon pa lang sa breast examination, kasi So kapag ano ma'am, kapag may bukol, tapos may pain, tas nagagalaw, may tendency malignant. Hindi naman. hindi. Not always, kasi depende rin sa age, yung age bracket. Usually in the reproductive age, kaya nga sasabihin, bakit sumasakit yung breast ko? Meron tayong tinatawag na fibrocystic disease of the breast, na pricking pain, parang namamaga, pupunta siya sa doktor kasi na-alarma siya. So, when do you feel the pain? Usually before menstruation, it is hormonally related kasi nagiging congested yung breast ng babae. So, nakakaranas sila ng sakit na some patients cannot tolerate it. Oh, Okay? So, ganun pala. very common po yon. Pero beyond reproductive age, ibig sabihin, nasa menopause na po kayo, wala na dapat ito. Okay? Pagka tumigil na po yung menses nyo, menopause, wala na po yung progesterone, estrogen. And if you notice, lilit din po yung breast mass. Kasi wala na pong effect ng hormones dito. Okay? Sige. Next na. May tanong po kasi yata dito, ma'am. Yung lymph node na bandang kanan sa likod likod ng batok, itaas konti, cancerous po ba yun? Matigas siya, pero di masakit, di rin nagalaw. Sigurado ba kayo na lymph node yun? Yung lymph node sa bandang kanan, sa likod ng batok. Hindi po. Baka malamang hindi po lymph node dyan. Oo. Baka nagkataon lang na tumigas na sebaceous gland na hindi lumabas po yung laman. Yung mga sweat glands po natin. Or yung mga blackheads na lumaki na lang. Pero pagka lymph node dyan, hindi naman ibig sabihin na nakadikit ang lymph node. Kung meron man kayong sakaling merong pong pinanggalingan, merong dahilan bakit po lumaki yung lymph node dyan, meron pong other areas. You will look for primary focus. Saan ba, bakit lumaki yung lymph node dyan? Pero hindi naman usually dyan nakikita ang lymph node sa batok. No po. So, pa-examine nyo na lang po para malaman nyo. But most probably, hindi po lymph node po yan. Yan. Alright. Sige, sabi po yung nagtanong po, okay po, salamat. Ayan. Okay. Alright, sige po. Mas maganda po, magpa-check up po kayo. So, Doc, like for example, no, baka kasi hindi lang nila naitatanong ito. Like, self-breast exam sila, ma'am. Tapos, may nakapa silang bukol. Kailangan na po ba nilang magpa-check up? Kasi normal po ba yon pag may nakakapa silang bukol? Ganito po yon. That's a good question. Kasi pag nakapa mo, ibig sabihin, malaki na siya. So, mismo ikaw nakakakapa na, malaki na siya. Pero, yan ba ay totoong bukol? Yun. Kasi may makakapa ka dyan, pero may cyst. Yung mga fibrocystic disease nga of the breast nga. I myself have experienced many times. Yun, ina-aspirate lang po. And then, yung cells na dadalhin po sa laboratory. Several times, they did it to me. Mga four times siguro. Yun palagi ang lumalabas. So, fibrocystic disease of the breast, pwede mo makapa yung bukol. Dahil alam kong marunong ako mag-ultrasound, ina-ultrasound ko na mismo. So, makikita mo yung cyst. Ako na rin nag-aspirate. Pero yung pagbukol na solid, siyempre hindi mo ma-aspirate yun. At all the more na ma-appreciate mo yung
bukol. Ngayon, kung nakapa mo yung bukol, most probably may 2 cms na po siya. Okay? Kasi smaller than that, hindi mo makakapa. Makakapa. Ah, Lalo na kung dense, ma'am. Di ba? lalo na kung dense yung breast Oo. tissue mo, lalong hindi mo makapa. Pero, sabi ko nga, if you breastfed, kung nag-breastfed ka, siguro mga 3 beses ka nanganak, nag-breastfed ka, dense man yung breast mo, mas madali mong makapa kasi medyo naging pendulous na yung breast mo. Did you get what I mean? Kasi makakapa mong ganun. Parang Dahil naging... medyo naging pendulous na siya oo. dahil sa breastfeeding. Pag sinabi pendulous, yung parang naglaylay. Lumaylay. Oo. Dahil sa breastfeeding. Pero andun pa rin yung breast mass mo, mas madali mong makapa. Kaysa yung breast na tissue na dense yan na hindi talaga nag-breastfeed, ay lalo na kung yung mga medyo malalaki talaga, malulusog, hindi mo makapa doon sa pinakailalim, doon sa nakadikit sa buto mo. Okay? So, ibig sabihin kung may nakapa ka na, of course, you go to the doctor for you to confirm if this be a malignant or hindi. Yun. Kasi alam kaagad ng doktor kung kailangan niyang gumawa ng fine needle biopsy. Yun. Okay. Alright. So, ganun po mga kapatid. Pag may nakakapa po kayo dyan, kung para matanggal lang din po yung inyo pong mga agam-agam, mas maganda magpatingin po kayo sa dalubhasa. Ito po yung tanong po ni Ma'am Kim responsa, ma'am. Hello, Doc Eugene. Ask ko lang po kung ano po yung specialist doctor ng mga breast. Salamat Sa po. general surgeon. Yun. General surgeon po. Sila po pati yung mga nagtatanggal. Kung fibroadenoma, usually yan, very common, yung fibroadenoma, na paulit-ulit din. May nakakapakang bukol, it may be solid, patanggal mo, lalo na sa reproductive age, it's only fibroadenoma. Wala kang dapat alalahanin dyan, pero pwede kang magkaroon ulit. The bad thing only for this fibroadenoma, kung medyo malaki, tatanggalin ni surgeon, medyo hindi maganda itsura yung pinanggalingan niya. Nakuha mo ko? O, kung malaki na yon, malaki din yung hihiwain niya, yung space occupied by that mass, pwedeng magdimpling po yon. Marami ding mga babae na paulit-ulit na nagkaka-fibroadenoma. Okay? Pero that is benign. Hindi po siya cancer. Alright, sige po. So, again, no? So, general surgeon. Yan, Ma'am Kim, yan General po ang surgeon. pupuntahan po ninyo. Pero kasi dahil babae mga yan, some patients would come to us para sasabihin na bakit meron po kami nararamdaman. So usually, kung wala naman kami makapa, yun nga, does it come before menstruation or even after menstruation? If it comes before, if you feel the same before menstruation, it is hormonally related. Kasi mawawala yan pagkatapos mo ng mens. Don't worry, dahil lang po sa hormones. Yun. Pero there are also times that you cannot tolerate the pain, pwede kayo mag-mefenamic acid lang. Okay? Or any other pain reliever. Yun, alright. So, at least, kasi baka yung iba dyan, may nagsiself breast exam na at nakikita nila, may nararamdaman, tapos di pa rin kayo. Mas maganda mga kapatid, mas maganda maipa-check up nyo agad yan. No? Kapag naturuan naman na namin kayo dito kung paano mag-self breast exam. So, pag nagawa po ninyo at may naramdaman, nakapa tapos masakit or may nakapa kayong bukol, wag na kayong magparang in denial stage pa. Ano na agad kayo, pumunta na agad kayo sa dalubhasa, no? Be more cautious kasi kung meron na kayo naramdaman na bukol dyan, sasabihin nyo, ay, wala naman akong kamag-anak nagkaka-breast cancer. Yun. Hindi na po yan kasi nag-iba na ang panahon. Yung mga panahon,
that is considered genetically predisposed if you have first-degree relatives who had cancers. Pero this time, hindi na po. Hindi na po nila kino-consider yon. Kasi marami po talagang mga pasyente na wala naman pong family history ng breast cancer. Yeah. Kaklarify din natin, Doc Eugene, yung sinabi niyo po before ng mga previous discussion natin, na ang hindi nadudulot yung parang sa bugbog. Oo, di ba? Hindi po. Oo, Trauma cannot cause cancer po. Oo, yung mga Wala sinasabi pong na kinalaman. sobrang parang nabubugbog or Kaya laging... nagka-cancer sa breast dahil Kasi kung dahil lang doon, ma'am, yung mga boksingero sana ng mga babae, di prone sana sila. Di ba? Kahit sports bra po yun, mga kapatid, pag yung nasuntok yun. sa basketball, sa Oo, lalo sa volleyball. basketball, ma'am. Oo. Meron din mga boxing para sa mga babae. Although, alam ko, ina-avoid po nila tamaan yung breast. Opo. Pero, accidental, yung mga physical na pwede pong mangyari yon. So, hindi po dahilan na magka-cancer ka. Yeah. Alright, so I hope maliwanag po yan. Sige po, tapusin na natin ito, Doc. Sa treatment, kaya pa ba? Last na naman na ito, Doc. Sige. Oo. Treatment, breast cancer treatment often starts with surgery to remove the cancer. Of course, patanggal mo kasi andyan yung culprit. Andyan tumubo na siya. So, kailangan mong patanggal. Huwag mo nang alagaan pa. Patanggal mo na. Most people with breast cancer will have other treatments after surgery, such as radiation, chemotherapy, and hormone therapy. Yung hormone therapy, doon natin, kaya po tinitignan yung estrogen and progesterone receptor. Kung positive ka sa estrogen and progesterone receptor, doon bibigyan ka ng hormone therapy. Some people may have chemotherapy or hormone therapy even before surgery. Totoo yan. Kung sobrang laki na po, ay bibigyan ka muna niyan para with the hope na i-shrink muna nila yung cancer. Para bang patulugin. Magsishrink po siya. It's easier for the surgeon to do the surgery. Kasi ang pagkaganyan na malaki na, siyempre, mas malaki yung tatanggalin pong mass. Kasi there is a dictum for oncologists. They would remove as much as possible. Yung kaya po nilang tanggalin na hindi makompromise yung pasyente. At sa gynecology nga po, they go beyond at least 2 cm. 2 cms. So, malaki-laki around the mass para pagka pinahistopath ulit ay cancer-free yung kanilang natanggal. So, ibig sabihin, nakuha nila mismo yung cancer. So, they go beyond at least 2 cm. Na para siguradong natanggal nila lahat yung may laman na cancer. Pero Doc, pwede po ito lahat magawa sa isang pasyente? Surgery na, tapos kinemo pa, niradiate pa. Pwede ba yun? Depende na, di ba, napag-usapan na natin yung staging. Okay po. Tsaka histologic type, histologic grade, histologic type, at saka extent of the cancer. So, meron po silang sinusunod, tumor size, nodes, at saka metastasis. Yung TNM score, ewan ko kung kasama dyan. Anong itsura ng tumor? Lumipat na ba sa lymph nodes? Or nag-metastasize na sa ibang lugar? So, meron silang scoring po yan. Yun. Okay. Alright. So, para at least baka kasi sabihin nila, sinergery ka na. Tapos, iraradiate ka pa. Tapos, ganito pa. Ay, grabe naman yung doktor mo. Kasi pagka natanggal yung bukol mo, yung tinanggal, ipahistopath ulit yan. Sila yung magsasabi kung hanggang saan. Kasi pag kinoperahan ka, hindi lang naman yung mass, kukuha sila ulit ng nodes. Nodes. Usually dito sa kilikili, sa armpit. Alright. Okay? So, ganun po mga kapatid, no? Kaya maganda ma-explain talaga ng maigi. Kahit man lang ideas, mga kapatid,
para hindi kayo magtataka kung sakasakaling sinabi na surgery, tapos after that, may tinest na naman. So, meron talaga silang tinitignan. Gusto ng mga doktor talaga na sigurado nila yung ginagawa po nila. Yan. Ito po ma'am, may tanong po dito. Galing po kay Ma'am Kim Kosare. Ask ko lang po, Doc, ulit. Possible po ba na maging keloid ang peklat ng pinag-operahan? Naoperahan po kasi ako last July and pansin ko lang po yung peklat is reddish at something na makapal ang peklat. Salamat po ulit. Kung ikaw ay keloid former, yun ang sinasabi ko nga kanina, kung fibroadenoma paulit-ulit yan at pinagkuhanan ng surgeon, so saan niya kinuha yung bukol, yun po yung nila, komplikasyon. Kung keloid former ka, ganun nga ang mangyayari. Pangit nga. Kasi, di ba, ang centipede ang itsura. Yung parang merong nakabukol dyan sa breast mo. Kung gusto mo namang ma-eliminate yan, pumunta ka sa plastic surgeon, hindi sa derma, ha? Plastic surgeon, kasi meron silang ginagawa. I-injectan nila ng steroid para ninipis. If that will work, so pwede nilang gawin. Kung hindi naman, babawasan, tatanggalin muna yung keloid and then they will apply yung steroid para hindi na lumaki. Ganon. Ayun, alright. So, I hope maliwanag po yun, Ma'am Kim. At least ay nasagot po ang inyo pong katanungan. Okay, so dito na natin tatapusin, Wala mga na? kapatid. Opo, last na po yan. Oo. Tatapusin na po natin yung ating teleserye dito sa ating breast cancer. So, salamat po sa Panginoon. At least ay may mga natulungan tayo with this topic. At salamat din sa mga nag-suggest ng topic po na ito. And I do believe na ito po ay naging blessing po sa inyo. At kung gusto nyo pong balikan yung mga episodes po namin, every Thursday, pag si Doc Eugene po nagsasalita, alam ko mga 2 months yata natin itong tinalakay or 1.5 yata. So, ano nyo lang po, subaybayan nyo lamang po yung mga topics po na yan at balikan nyo po para at least maging blessing din po sa mga kaibigan at kamag-anakan po ninyo. No, kaya siguro ano next topic natin, Doc, yung napag-usapan natin? HIV yata, no? O HIV yata kasi ito yung mga kinakailangan din nilang malaman para malay natin at least may matulungan po tayo pagdating po sa topic po na yan. So, Sir, may nagre-request ng vertigo. ay vertigo. Vertigo din. Hindi hindi si Pero Ponching. Pero maalala ko lang nung nag-preach si Pastor patungkol po sa ketong or leprosy. Tinanong sa akin kung nakakahawa. Oo, nakakahawa siya kung kayo'y makikipagtalik o makipaghalikan, intimate kissing yon, or meron kayong close contact dun sa may ketong na may sugat kayo. Pupunta dun sa sugat mo nyo mismo. Pero even if you embrace, makipag-handshake sa may ketong, hindi po kayo mahahawa. Nakuha niyo po kasi bacterial po siya. Hindi rin sa kagaya ng TB na yung galing sa kanyang ubo o yung plema at natangay ng hangin, nalanghap mo siya, pwede kang mahawa. But yung ketong ay hindi po ganun ang transmission. So kahit na kasambahay mo pa yan, hindi ka mahahawa unless kayo magkaasawa, may intimate relationship kayo, or kung anak merong sugat na yung sugat napunta sa yung discharge doon sa sugat niya ay napunta sa sugat mo, pwede kang mahawa. So, pwede kang mahawa ng matagal. Kaya yung mga may ketong ay meron silang exposure na matagal. Pero the good thing is meron ng pamuksa ng ketong, so hindi na nakakamatay at hindi rin dadami. Yun lang, kung matagal na kayong may ketong at medyo lumiit na, yung parang natutunaw na yung mga daliri nyo sa paa at sa daliri, pati ilong, tenga, hindi na po maibabalik. Hindi na po. Yun na po yung deformities
na nakos po ni Ketong, yung leprosy, ay hindi na po maibabalik sa normal. Yun na po talaga. Kung inapektuhan yung ilong nyo, talaga mawawala eventually yung ilong nyo, yung mata, iapektuhan yung mata, yung daliri. Pero usually kasi sa extremities, yung mga digits at saka, pati sa paa, pati yung sa tenga. Ang pinag-iba lang po dito, nung sa Biblia, nung sinabing you are clean, sabi ng Panginoon, buo sila. Kasi kung sa doktor pumunta kayo, meron na kayong deformity, hindi na po maibabalik yung dati. Nakuha nyo? Okay. Pero doon nung ang Panginoon nagsabi na yung sa apat ay naibalik sa normal, hindi po kagaya sa actual ngayon na pagka nagkaroon ka. Kaya sa Tala ay meron pa rin pong mga leprous patients po doon na ginagamot. Dito sa San Jose del Monte ba yun? Opo. Yung Tala Hospital, meron pa rin po. Pero hindi na po ganun kadami kagaya noong panahon na hindi pa na-discover kung anong para sa leprosy. Anti-leprosy lamang po. Pero matagalan ding gamutan kagaya ng TB. Yun. Okay. Alright, sige. Salamat po sa karagdagang impormasyon po na yan, Doc Eugene. So siguro po, pag-check po natin kung sabi ko kasi dito, maganda daw yung vertigo. Marami nagsasabi po dito. Gusto daw nila sana yung vertigo. So, talakayin natin. Maging blessing po tayo sa mga kapatiran po natin. Ang vertigo is not a disease. Explain ko lang, it's a symptom. So, yung vertigo, napaka-broad po yan. Yeah. Hindi kagaya ito pinag-uusapan natin, it's all about breast cancer. It's all about leprosy. This time, vertigo is not a disease entity. It's a symptom of a disease. Yeah. Okay? Yun. Alright. So, I hope maliwanag po yun mga kapatid. Kaya, tune in lamang po kayo. And I hope na magiging pagpapala po muli itong programang ito sa mga susunod po nating talakayin. At muli, maraming salamat sa pag-tune in niyo po. Salamat sa mga nag-tune in sa atin ngayong live po na ito. At sa mga natulungan po namin patungkol po dyan sa breast cancer po na yan. Bago tayo magtapos, hayaan ko muna makabati ang aking speaker and also co-host for this morning. Sige po, Doc Eugene. Muli ay maraming salamat po muli sa privilege. Medyo puyat man tayo. Pero biyaya ng Panginoon, nandito po kami. Sabi nga namin, ay wala po kami ibang nais kundi maging pagpapala po sa inyo. Sabi po dito ni Sir Maki, may tulog na po kayo, Mami Doc. Konti lang, kaya tumataas ang PF ko. Alright, sige po, Doc Julie. Maraming salamat at napakaganda po nung topic natin about breast cancer. Medyo matagal pero dinitalye talaga ng ating guest speaker. At I hope na hindi tayo magiging, at least meron tayong alam doon sa mga medical term na sinasabi, but naman yun, na nailatag ng maayos. At kaya maraming salamat at kung meron pa rin kayong katanungan, ay PM nyo lang ang ating guest speaker. At maraming salamat at magkita-kita tayo bukas. Yes, kaya Oo. bukas mga kapatid, magsama-sama tayo. Abangan nyo po si Ma'am Ces Ramos. Kaya maganda po yung mga tinatalakay niya para sa atin, all about nutrition. Ayun, yata, Doc. Tama, yun yung... Pwede nyo i-suggest din kay Ma'am Ces. Yung nutrition. Nutrition, what to avoid when you have breast Oo, cancer. tama. Or, in general, what are the foods to be eaten by a cancer patient? Yun, tama. Isasuggest natin kay Ma'am Ces. Yung isa pala yung sasabi natin, Ma'am, yung how to cope up naman yung parang kapag meron ka na, yun, di ba? Yan yung ating tatalakayin. At least naalala ko na. Alright. So maraming salamat mga kapatid for being with us. At mamaya, rin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in At subaybay po kayo dyan, yung mga young men, young ladies natin. Napakaganda ng mga tinatalakay dyan. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang
the Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.